So time check po muna tayo, 7:30 na po ng umaga. So papasok na muna ako sa trabaho at Biyernes na po. So last day na po ng trabaho namin this week. So andito na ako ngayon sa factory na pinapasukan ko. Bale, magbibihis muna tayo doon sa taas bago tayo bumaba para makapag-start na sa work. Ayun guys, kaka-out ko lang sa trabaho at nag-request na rin ako sa leader ko na mag-page muna ngayong araw. Para naman po makapagpahinga tayo kahit ngayon lang. Di bale, pagdating ng next week ay OT na naman ako. So sa ngayon nga pala ay nandito ako sa may park. Umupo muna ako dito saglit para naman magpahangin dito. Dahil nakikita nyo naman guys na mahangin dito ngayon. Anyways, habang namamasyal muna ako ngayong araw guys, ma-share ako sa inyo na dapat nyong malaman pag andito kayo sa Japan or sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Japan. Alam nyo guys, tuwing summer dito sa Japan may maririnig kayong ganito. Ayan, naririnig nyo naman po yan sa mga puno. Ito po yung tinatawag na sikada. Actually guys, tuwing summer dito sa Japan ay nagsisilabasan sila, which is marami sila dito lalo na sa mga puno. At dahil nakatira nga sila dito, bubuhay sila tuwing summer at favorite nila ang mainit na season. So pakinggan natin guys. Sila yung tinatawag na sikada. Ibig sabihin yan, sila yung mga insekto na nanggagaling sa puno at nabubuhay sila tuwing summer dito sa Japan. So dumaan muna po ako dito saglit sa Magasaki para magtaya na ang loto. At dahil Biyernes ngayon, syempre every Friday ay nagtataya tayo ng loto. Okay, next naman tayo. Dapat nyong malaman na wala rin kayong masyadong makikitang basurahan dito sa Japan. Dahil dito po sa Japan ay may makikita man kayo na mga basurahan pero iilan lang sila at hindi naman sila ganun karamihan. Halos pag mamasyal kayo kunwari sa ibang lugar dito sa Japan, wala po kayong masyadong makikitang mga trash bins or mga trash cans na makikita. Isa pong dahilan dito guys ay para sa kaligtasan ng mga tao. Dahil noong March 20, 1995, dito nagsimula ang sarin gas attack na nangyari sa Tokyo subway kung saan maraming mga taong nasawi. Marami din ang nabiktima dito, kaya napagdesisyonan na lang nila na tanggalin lahat ng mga basurahan sa mga public na lugar para na rin sa kaligtasan ng mga tao at wala na ring masaktan. Kaya yung iba sa kanila, yung ginagawa nila ay tinitake home na lang nila yung basura or inuuwi na lang nila sa bahay para doon na lang nila itapon. Dahil dito sa Japan, hindi po uso ang mga littering dito. Kaya pansin nyo guys na wala kayong makikitang kahit na anong mga basura dito. Kasi yung mga Hapon dito ay disiplinado. Sana naman tayong mga foreigners ay marunong din sumunod sa mga rules dito sa bansang Japan. Pauwi na rin ako ng bahay guys at medyo nagugutom na rin ako. So anyways, pangatlo, ito yung dapat yung malaman guys, ang button na ito. Dahil pag once na pinindot niya yung button na yan ay mag-go na ang traffic light dito. Itong puti na to ay para lang sa mga PWD or disabled. Sila lang yung pwedeng pumindot dito guys. Pero para naman sa mga bata or sa mga katulad natin, ang kulay ng pindutan na yan ay kulay yellow. Bali ipapakita ko yan sa inyo mamaya guys. Dahil pag once na hindi nyo pinindot yung pindutan na yan ay hindi kayo makakatawid. Kaya mas maganda pag pindutin nyo yung button na yan para makatawid kayo at maka-green light na. At yung sa kabilang daanan naman ay sila naman yung magre-red light or mag-i-stop. Hintay muna tayo mag-green light at traffic pa. So mas maganda na sumunod tayo sa traffic lights at talagang bawal tumawid dito. Kung ayaw nyong mahuli or masagasaan man, syempre mas maganda na mag-stop na lang tayo habang naka-red light syempre. So anyways, ito nga pala yung button na sinasabi ko sa inyo.
Ito po yung kulay yellow na button para pag pinindot natin yan ay saka mag-go ang pedestrian lane. So since naka red light pa dito guys, ang gagawin natin, pipindutin natin itong yellow button habang go pa ito. Yan, green light siya. So itry na po natin na pindutin ito guys. Ayun po, nakabasa naman dyan sa kanji ay oshite kudasai. Ang ibig sabihin yan ay please press the button. So gagawin na po natin. Ayan. Tapos ayan na, nag-yellow light na siya. Tsaka, ito yung mag-go. Diba? Saka tayo tatawid dito. Ayun, nakatawid na tayo sa wakas. At, ayun na po kasimple. Umuwi muna ako saglit dito sa bahay at kinuha ko muna itong bill ko ng kuryente. Kailangan ko na rin siyang bayaran habang hindi pa umaabot sa due date. Dahil mas maganda po pag bayaran natin agad ng maaga. Para naman hindi tayo maputulan syempre. So sa ngayon nga pala, ipupunta muna ako ng convenience store para magbayad ng kuryente. At makauwi na rin maya maya para makakain na agad pagka uwi natin ng bahay. Okay guys, nakauwi na ako dito sa bahay at nakabayad na rin ako ng kuryente kanina sa convenience store. Habang nandun ako sa convenience store kanina, nabili na rin ako ng mga inumin tsaka pagkain syempre. Ito nga pala yung binili ko kanina. Bumili ako ng juice na Tropicana. Wow! Tapos juice ulit na strawberry flavor. At ito, Tropicana na orange flavor. Tapos bumili na rin ako ng Pocky. Pocky o Pocky? Pocky, basta Pocky. Alam niyo ba guys kung bakit tatlong juice yung binili ko kanina sa convenience store? I-explain ko sa inyo kung bakit. So, umpisahan natin sa strawberry. Umpisahan natin dito sa strawberry flavor ng juice. Nakikita niyo yung percentage ng prutas dito guys ay 1% lang po. Ibig pong sabihin yan, ang lasa ng juice na ito ay matamis at 1% lang po ng strawberry na fruits yung matitikman nyo dito. For less than 5% na fruit content or fruit percentage, ang nakikita nyo po ito sa packaging na to ay animation lang ng fruits. Ayan, so kung bakit 1% lang siya. So next naman itong Tropicana na ito na merong 21% na fruit content or fruit percentage. Ibig sabihin nito guys, kung may fruit percentage kayo ng 5 to 99%, ang packaging ng juice na ito ay buo. Buo yung prutas niyan. Makikita nyo, wala siyang hati, di ba? Hindi tulad dito kanina na animated lang yung packaging nito. Tapos dito naman ay makikita natin na 100% na natural fruit ito guys. Kung 100% na fruit percentage na ito, ang packaging ng juice na ito ay may slice yan. Naka cross sectional siya guys. Kita nyo sa likod, naka-slice siya ng kabilaan. So, pag once na nahihirapan kayo magbasa ng Nihongo or wala siyang English na translation, mag-base lang kayo dito guys kung gusto niyo ng matamis na na juice. Bili lang kayo sa animated na na packaging na fruits. Kung gusto niyo naman na sakto lang yung lasa na may konting fruits, bili kayo ng ganito na walang slice ang prutas. At kung gusto niyo naman ng natural fruits na 100% na fruits talaga, ito yung bibilin nyo guys na may hati na yung juice or may slice. Ayan, trivia lang tayo dito guys. Tsaka may isa pa guys, may example ako dito na lemon juice naman siya. So, ang fruit content nito ay 10%. So, ibig sabihin yan, ang packaging nito ay buo yung mga prutas. Kasi sakop siya ng 5 to 99% na fruit content. So, ibig sabihin yan, hindi siya naka-slice, buo pa rin yung packaging ng fruits nito. Kaya pag once na ininom nyo ito guys, hindi nyo malalasahan yung sobrang tamis, may saktong lasa lang siya guys. Tsaka alam nyo ba ang packaging ng Pocky ay ka-size lang nito? Makikita lang natin ito guys. So meron akong isang Pocky na stick. Susukatin natin dito sa may packaging. Ayan, makikita nyo sakto yung yung size niya. Maski sa picture at saka sa totoong chocolate, sakto rin yung servings nila dito. Tsaka guys, ito rin yung dahilan kung bakit na-amaze ako dito sa packaging nila.
Dahil sa picture na ito ay katumbas ng ng size nito. Kaya ang galing ng ang galing ng nag-isip nito. Ayun, so yun lang naman yung trivia natin ngayon. Actually, nag-order na lang din ako ng pizza sa Domino's kaya ginamit ko na yung coupon ko para hindi masayang. At dahil Friday na din ngayon ay hindi na muna ako magluluto ng ng pagkain kaya naisipan ko na lang na mag-order. Para naman po makapagpahinga tayo guys at kakagaling lang natin sa trabaho. Okay guys, ito na yung ito na yung in-order kong pizza galing sa Domino's. So bubuksan natin kung ano yung mga binili ko. So mali yung na-order ko kanina guys sa online. Yung imbis na Domino Deluxe yung in-order ko, ang na-order ko itong American. Pero anyways, masarap naman ito guys kaya okay lang. Tapos, ito naman yung binili ko na isa. Ito yung tropical. May kasamang pineapple tsaka ham. Tapos, bumili na rin ako ng potato wedges at coupon ulit yung ginamit ko dito. Bali, isa nitong consomme. Tapos ito pang isa na spicy flavor. So, this is it. Titikman na natin ulit itong pizza after a month. At hindi rin mawawala itong sriracha na hot sauce. Pero this time, open na siya guys at hindi na ito close ulit. Cheers, ito yung American flavor na pizza natin na galing sa Domino's. Sarap no? Tapos ito naman yung spicy flavor nila ng potato wedges. So titikman na natin. Medyo maanghang. Ayun guys, kakatapos ko lang kumain ng dinner at sa ngayon, maglalaban na muna ako ng damit para wala na ako masyadong gagawin bukas. So bali bukas ay Sabado, ibig sabihin po niyan ay meron akong lakad na pupuntahan. Bali, abangan nyo na lang yan sa susunod na vlog ko. So bali, unahin ko muna labhan tong mga pambahay ko tsaka pang alis bago yung yung damit ko na pang trabaho. Bali, ito na lang yung ihuhuli ko guys mamaya habang may oras pa tayo ngayon. Time check muna tayo, 8:50 na ng gabi, so pwede pa tayo maglaban ng ganitong oras habang habang maaga pa. Yan, lagyan naman natin ng sabong panlaba. Bali, dating kasi gamit kong sabong panlaba yung liquid, kaya bumalik na lang ulit ako sa powder. Dahil alam niyo naman po guys na mas mabula po pa gumamit kayo ng powder na detergent kaysa sa sa mismong liquid. Tapos ito naman yung fab ko na ginagamit ko guys. Itong violet na downy. Mabango rin to pagka lalo pag natuyo na yung damit ninyo. Tapos aamoy-amoyin nyo. Bali, mamaya na lang natin siya ilagay pag 15 minutes bago matapos tong labahin pa. Tapos, maghugas muna ako ng ginamit ko sa work kanina na baonan. Dahil munti na ko nang makalimutan na hugasan bago matapos tong gabi. At dahil tapos ko nang labhan yung yung mga pambahay ko at saka pang alis ko, ito naman yung lalaban natin ngayon. Itong yung damit ko na pang trabaho. Bali, ito na lang yung last na lalaban ko sa ngayon guys. Para makapagpahinga na tayo maya maya.